Aray ko! Anong nangyari sa'yo, Tintin? Yung pako! May pako! Hala, natusok ka ng pako, Tintin. Tatawagin ko nanay at tatay mo. Hoy, ikaw. Oo, ikaw nga. Siguro makulit ka at marami ka din kalokohan ng bata ka, no? Kung ako ang tatanungin mo, ay nako, sobrang dami. Kaya tara, samahan niyo ako sa mga kalokohan at kakulitan ko nung bata pa ako. Sigurado makaka-relate ka dito. Pero paalala lang sa mga bata, huwag niyong gagayahin ng mga mapapanood nyo kung ayaw niyong masira ang buhay nyo. Aha. Dati, pag talagang tinatamaan ako ng kaburingan sa buhay at tinatamad kami maglaro, ay naglalakad-lakad kami sa labasan at pinag-uusapan namin ang mga bahay na nakikita namin. Ang bahay kasi namin nun ay nasa looban. Maglalakad lang kami ng ilang minuto ay makakarating na kami sa malapit sa kalsada o tinatawag naming labasan. Doon namin makikita ang mga tindahan at maaayos na bahay. Isang pinagtitripan namin nun ay yung mga doorbell sa bahay. Siyempre alam niyo na ang naiisip ko. Pipindutin namin ang doorbell sabay takbo. Uy, Butchoy, tara, pindutin natin ang doorbell ni Aling Helen. Haha, sige. Pero madaming aso dyan. Sige, ako na lang pipindot. Basta tinan mo yung aso, ha. O, sige. Run. Sino naman kaya ang nag-doorbell? Wala namang tao. Uy, Butchoy, ano si Aling Helen? Tara, umalis na tayo. Baka makita pa tayo. Wait lang, Butchoy, isa na lang. Bahala ka pag nakawala aso ni Aling Helen. Hindi yan. Ayun na, pumasok na ulit si Aling Helen. Pupunta na ako ulit para pindutin. Tintin! Tintin, ayun na yung aso! Takbo! Takbo! Muntik na tayo dun. Sabi ko sa'yo, tara na. Malakas pa naman ang mga pangamoy ng aso ni Aling Helen. Minsan naman ay doorbell ng tindahan ang pinagtitripan namin. Meron kasi tindera sa lugar namin na sobrang sungit. Kaya pag naboboring kami, pagtitripan talaga namin yun. Nung bata din kami, ay madalas kaming mapalo ng mga kapatid ko. Sobrang kulit at tigas kasi ng ulo namin. Madalas kasi pinaglalaroan namin ng mga gamit sa bahay. Madalas nga ay naglalaro kami ng kumot. Yung sinusuklob para magtakutan. Tapos hanggang sa umabot na may mag-aaway na. Ang ending ay papaluin kami. Ang nakakatawa pa kahit napalo na kami ay tuloy pa din ang away namin magkakapatid. Ikaw kasi ang ingay mo. Narinig tuloy tayo nila nanay. Ikaw kaya ang maingay. Ikaw ang maingay. Huwag na kayo mag-away. Baka marinig pa tayo, mapalo ulit tayo. Ito kasing si JP. Ang ingay lagi kapag naglalaro. Ikaw kaya ang maingay. Ikaw nga. Hindi ba talaga kayo titigil dyan? Mukhang hindi kayo marunong madala. Tumapa ulit kayo. Aray! Aray ko po! Aray ko! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, ay subscribe mo na yan. Pindutin mo na din ang notification bell para astig ka. Bilang mga bata noon ay hit na hit nating matulog sa tanghali. Siyempre dumaan din ako dyan. Ako pa naman yung tao na hirap matulog kapag tanghali na. Ang lagi ko sing naisip nun ay maglaro. One time ay pinapatulog kami ng nanay namin. Nung umalis sa si nanay ay tumakas ako para makapaglaro sa labas. Naghahanap kami ng mga tansan nun para gawing pogs. Ginagawa lang naming flat ng tansan at yun na yung gagawin naming pogs. Masukal at marami pa namang mga pako at bakal sa lugar na pinaghahanapan namin nun. Habang tumatakbo ako, ay bigla akong natapakan ng isang kahoy na may nakausling matulis na pako. Aray ko! Anong nangyari sa'yo, Tintin? Yung pako! May pako! Hala, natusok ka ng pako, Tintin. Tatawagin ko nanay at tatay mo. Noong dumating si nanay at tatay ay umiyak na ako noon at tinala nila ako sa ospital. Naalala ko pa nga ang tatay ko lang sumama sa akin dahil ang nanay ko ay takot magpunta ng ospital. Nung nasa ospital na ako ay syempre inalisan pa ako sa inalaking daliri. Doon kasi sa inalaking daliri ko tumusok ang pako. Bago inalisan pa ako ay nilinis muna. Ay naku, sobrang sakit talaga kasi alcohol yata pinanlilinis. Tapos ay tinusukan pa ng injection para sa pampamanhid. Nakauwi din naman kami ng araw na yon at nagpagaling ng ilang linggo. Syempre ilang linggo din ako hindi nakapaglaro nun. Kaya kayo mga bata, kung ayaw nyo magaya sa akin ay lagi sumunod sa inyong mga nanay at tatay. Isa din sa kakulitan ko nun ay yung hingi ako ng pera sa nanay at tatay ko. Dati kasi ay mahilig ako sa mga bubble gum tulad ng Bazooka, Tarzan at Big Balloon. Yung tipong pagkaubos ng bubble gum ko ay hihingi ulit ako ng piso. Nanay, penging piso, bibili lang po ako ng bubble gum. Hay nako, Tenten! Ano ba mababala mo sa bubble gum? Masarap po kasi ang bubble gum eh. Huli na to ha, wala ka nang babaunin bukas. Opo, last na po yan. O eto! Ate, pabili po ng Bazooka. Tatay, pengi po ako ng piso.
Bakit? Anong gagawin mo sa piso? Bibili lang po ako ng bubble gum. O eto. 10! Di ba kakabigay ko lang sa'yo ng piso? Nung bata kami ng mga kapatid ko ay isa sa madalas na laruin namin ay gasera. Dahil nga noong mga panahon na yun ay wala pa kami supply ng kuryente. Ang ginagawa namin nun ay pinaparaan namin ng aming daliri sa apoy. One time habang ginagawa namin yun ay bigla akong natabig ang gasera. Tinan mo ang gagawin ko, paparaanin ko ang daliri ko sa apoy. Kaya ko din yan? O ito, kaya mo? Pagtatagalin ko ang daliri ko sa apoy. Wow, di ba masakit yan kuya? Ako lang nakakagawa nito. Ito gagawin ko pa ulit. Alo, natabig mo ang gasera, kuya. Oo nga, yari. Siyempre, pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay napalo naman kami ng nanay namin. Aray ko po! Aray ko! Oops, huwag niyo ulit gagahin to mga bata ha. Ang paglalaro ng apoy ay hindi dapat ginagawa ng mga bata. Dahil ito ay maaaring magdulot ng sunog. Isa din sa kalokohan ko nun ay yung lalagyan namin ng malaking bato ang bag ng classmates namin. Tapos pag uwian na ay makikita namin yung aming classmate na hirap buhatin ng kanyang bag. Talaga namang pigilan tawa namin. Nung bata ako ay isa sa pinaka-ayoko ay ang pagpapagupit. Kasi naman ay talagang nakakangawit sa batok. At kung magpapagupit naman ako ay ayoko ng gupit na barbers. Ito yung malinis yung gilid at likod. Kapag sinabihan ako ni Aling Bioli na magpagupit ay talaga namang inis na inis ako. Tapos sasabihin pa ni Aling Bioli, yung barbers ang pagupit mo. Siyempre ako naman ay aandar ang aking kapilyuhan. Instead of barbers ang papagupit ko, ay mala super saiyan na buhok ang papagupit ko. Kaya pag uwi ko ay lagi ako napapagalitan ni Aling Bioli. Nanay, nandito na po ako. Bakit ganyan ang gupit mo? Hindi daw po kaya na magugupit ang barbers. Nilalaka mo ba ako? Doon ka naman lagi nagpapagupit at puro barbers ang gupit mo. Ganito po kasi ang usong gupit ngayon. Ganon. Sige, dumapa ka doon at makakatingin ka sa akin ng mala super saiyan na palo. Aray ko po! At dito na nga natatapos ang aking video. Sana ay nakarelate kayo. Basta ang paalala ko lang ay huwag niyong gagayahin ang mga ginawa ko noon. Ikaw, anong kwentong kalokohan ang ginagawa mo nung bata ka? Kwento mo naman sa comment section yan. Mamimili ako na maaaring manalo ng 100 pesos Gcash load. Congratulations na din sa nanalo sa last video natin. Palagi lang manood at mag-participate sa aking mga video. Malay mo, ikaw na ang manalo sa susunod. Shoutout time muna tayo. Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Kita-kits sa ating next animation. Bye-bye!